Bagamat mainit ang panahon, hindi ito alintana ng 85 anyos na si Nanay Agnes makabili lang ng bigas. Bagamat mag-isa lang siyang pumunta, matyaga siyang naghintay, makabili lang ng 20 pesos na bigas. Sa kumakot handa ko mga ingina unay ati magatang tani. Nakakaro kada kami nga kuakot awan ti mga laan mi ti gatang mi. Lumiban naman sa kanyang trabaho si Jane, masamahan lang ang kanyang ate na isang PWD, makabili lang ng bigas. Ang bigas po ngayon nasa 1.6 na, 1.7. Kung doon naman po tayo sa bababa naman po tayo, pamasahe pa. Ito, pwede na to ma'am. Ilan lamang sila sa daang mga benepisyaryo ng Benting Bigas sa Baguio City na programa ng Department of Agriculture. Despite po yung crisis, dapat po talaga actually na ngayon is merong ganito. Parang yung Benting Bigas po is sa mga times na ito po talaga siya nababagay. Local produce po. Yung ito po, yung as in na bigas po natin ngayon is galing po ng NFA Luwakan. Bukod sa mga senior citizen at PWDs, kasama rin sa mga makakakuha ng Benting Bigas ay ang mga solo parents, indigent household at PUJs drivers. Ang bawat benepisyaryo ay maaaring makabili ng tig 10 kilo ng bigas. Sa ngayon, tiniyak naman ng Department of Agriculture na maaaring makabili ang hindi makakahabol sa kanilang susunod na programa. Malaking bagay daw ito lalo pat 2 hanggang 5 piso nang itinaas sa kada kilo ng bigas. Bukod dyan, pinangangambahan din ang pagbaba ng supply nito sa merkado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng bumaba ng halos 20% ang supply ng bigas sa bansa. Ito'y dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at abono. Even go up to 50% decline in productivity because you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. Katumbas daw nito ang 2 milyong metrikong tonelada ng bigas. Ayon sa DA, posibleng maaapektuhan nito pagdating ng panahon ng taniman sa Mayo at anihan sa Setyembre. Bukod dyan, 20% din ang ibababa ng supply ng mais. Kaya naman ang DA may plano na para sa subsidiya sa fertilizer at langis. Mahalaga raw ito lalo pat maraming mangingisda na ang hindi pumapalaot sa mahal ng langis. 30% na hindi pumapalaot. We surveyed from Cavite, Bataan, Zambales, Pangasinan. 30% na hindi nangingisda. This week, because of the increase last Tuesday, almost 50%. Kaya ang sabi natin, while we do the math and we plan the intervention, real na yung problema ngayon. Sa taya ng Department of Agriculture, 75 billion pesos ang mawawala sa ekonomiya ng bansa kapag walang ginawang aksyon ang pamahalaan sa produksyon ng palay, mais at pangingisda. Hindi naman nakikita ngayon ng ahensya ang importasyon bilang solusyon lalo pat naghihigpit din ng supply ang ibang bansa. Pinayuhan naman ng Department of Agriculture na aksyonan na ito bago pa man ito maramdaman. Angel Arquero, Nation on the Move.